Sunday school, makaingon jud ko nga ninduta jud sa pulong sa Ginoo ug makaingon jud ko nga salamat sa Ginoo nga ako naluwas pinaagi ra jud sa grasya, no? So atong pag-isgutan karon kanang gitawag nga trustworthiness of God's word. So unsa na kasaligan ang pulong sa Dios o ang Biblia. So ang pangutana, nakasalig ba jud ta sa pulong sa Ginoo? Mingsalig ba jud tita? So salamat sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo makasalig jud kita. So the Word of God is also known as the Holy Bible. So I hope nga naa mo gitawag nga dala nga Holy Bible. O naglibog ra jud ko. Ngano gidaghan man tao sa gawa sa luyo. Na may diri sa tubangan Mga litawo di gyud mo manhi sa tubangan. Maulaw mo? Dili man siguro mo maulaw no kay dili man ta mag-camera i-flash ana ba? Akong tanghangyo ka ng mga ulitawo di anak ba? Diri mo sa tubangan, Kaya na yung mga abot bisita, may mga anak, at least, makalingkod sila dayon di sa luyo ba? Hangyo lang good ko. Pero kung di mo mahangyo, wala dyan ko mahimuan na. No? Mga ulitawo or dalaga ba? Pwede mo forward. Okay lang. Hala, salamat sa buutan. Na dyan forward. Thank you very much. Buutan yun silang duha, Kisay mo sunod sa pagkabuutan nila. Sunod ta sa Sunod. Dire, wala diri buutan. Nga dili mo forward. Dili bitaw. Okay. Atong padayon na ha. The Word of God is also known as the Holy Bible. I do hope nga every time na magsimba ta, dala tag Bible. Amen? Dala tag Bible. Kaya nga naman, importante kaya ang pulong sa Ginoo sa atong pagsimba. Mga nata sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Nagdala jud tag Bible. Kay wala man ta nagpigkarangan Facebook Baptist Church. Basin Facebook atong abrihan ba. Okay, open your Facebook sa wall ni atong tanawon ang iyahang story karon. No, ang iyang reels. So magdala tag Bible. And also, it also known as the scriptures. So, scriptures, statutes, commandments, judgment, law, and testimony. Familiar mo aning Psalm 19, verse 7 to 10? Young people, familiar mo ani? Listen, magmumukanta ani. Kay to tell you honestly, wala dyo kung niagi pa kayang people. Wala, good sir, yes. At the age of 19, naminyo na manggod ko. So, kamo mga young people nga medyo ni saka na sa 19, 20, 21, salamat mo sa Ginoo nga nakaagi mo young people, oy. Amen? Kaya nga naman, naay pulong sa Ginoo nga mag-guide ka nato karon. Karon tanawan nato, Psalm 19 verse 7 to 10. Dili na ako kantahon ha kay di man ako familiar basin masayop ko sa tono ba. The law of the Lord is perfect. Law, it talks about the Bible. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony is another term for the Holy Bible. Testimony. Bili testimony sa testimony niya, apan testimony of the Lord. Is sure, making wise the simple. Verse 8, the statutes of the Lord are right. Statutes is another term for the Word of God. Are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure. Commandments of the Lord is also is also known as the Holy Bible or the Word of God. And then, number 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous. Judgment. So it's another term for the Holy Word. Verse number 10, ang more to be desired are they than gold, yea, that much fine gold, sweeter also than the honeycomb. Kung tanawan ni mong pulong sa Ginoo, makaingon jud ta nga makasalig jud ta ni kay kini lang nga verse makasalig na ta. The law of the Lord is perfect. Wala gyud sayop. Mo agree mo? Mo agree mo? Murag may ragyan tao karon. Natulog pa mo? Uy, mata na mo oy, kay nagsimba na ta. Amen. So perfect ang pulong sa Ginoo, wala gyud ni sayop. Ang uban moingon nagkulang man na siya. Dili na siya kulang lang tagbasa. Okay? And then, usa pa, nga na makaingon siya perfect, converting the soul.
walay makakonvert sa soul sa isa ka tao, wala dyan makaluwas sa tao, kundi ang pulong sa Ginoo. Mga pag mag-soul winning ta, nadyo tayo verses dala. Dili kay, ingon sa mong simbahan, ikaw maluwas, dili yun na simbahan ang makaluwas. Kaya wala may Kristo nagpakamatay, wala may relihiyon nga nagpakamatay sa cross, apan si Jesus Christ lamang. And then, makaingon ta nga, the testimony of the Lord is sure, sigurado. Pag sinabi mo sigurado, sure yun na. Wala yun nga, tinood ka? Na-doubt? Sure yun ang pulong sa Ginoo, making wise the simple. Sa una, simple na kahit sa una. Mo agree ba mo? Simple mo sa una? Kayo usahay, kung dito sila, dito po ka. Kung napo dito, dito na po ta. Pero mahimot ang wise. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Because this is what the testimony of the Lord. The stages of the Lord are right. Sakto yun. Mayingon gani ang sakto, pag mayingon ang pulong sa Ginoo, kita nakatanan nakasala yun ta. Ang uban kay mohimo pa mag-artikulo nga ang ilahang head sa ilahang simbahan kay di daw makasala. Wa na ni supak na sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, tanan jud nakasala kay tao man ta makasala ta. Amen? So, the stages of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure. Wa gyud sagol, pure gyud ning pulong sa Ginoo. So ang tao lang gyud ang naghimo og dili pure. Kaya nga naman sagulan man niyag binuang. No? So, when I was trying to soul win such person, magisgot mi bahin sa pulong sa Ginoo, iya habang i-slide, magpunta siya sa laing nga topic. Di jud mi makasoul winning kay nga naman, sir, makasala pa man ta. So, mao gyud makasala ta, pero gusto ba nimo siguro doon nga ang tao maluwas gyud ang imong kalag padulong gyud sa langit. Sir, nutuo man ko ni Jesus Christ. Nindot, nintuo na ka ni Jesus Christ. Napa man siya gisumpay. Pero tungod sa kita kay tao raman ta, mabulingan ang grasya sa Ginoo. Sabi ko, kakuya, sa doktrina nimo, mabulingan nimong grasya sa Ginoo? The righteousness, the robe of righteousness nga gihatag sa Ginoo sa ato, di ta kabuling ana. Kisa man ta, tao raman ta. Kita makasala ta, pero di ka kabuling sa righteousness sa atong nga Ginoo. Sige, lain na po nga topic. Sabi ko, wala na. Kung tanawan ni mo ang pulong sa Ginoo, the commandment is pure. Pure yun ni siya. Dili ka makabuling, ani. No? Pero ang tao, ilang to ison. Pero here, ang pulong sa Ginoo, makita yun na ito nga kini, pure ni siya. And also, enlightening the eyes mo nga, salamat sa Ginoo nga, wow, sa una nga, okay, murag mo okay rata sa ibang simbahan. Okay, pangutanan na ako, be. Kita ba tanan parehas ta Ginoo? Kita tanan? How about yung nasa gawas? Mayingon sila nga, sir, kanang inyong giwali, sir, nindot mo na, kay Ginoo man na. Parehas naman ta Ginoo. Mo agree mo? Mo agree mo nga parehas ta Ginoo? Lalo na pag mang-witness na? Kung tinuod pa ta Ginoo, nga nang dili man nato ibase sa pulong sa Ginoo. Nga sa niya, dito na kami sa simbahan, kay napamami dito, tradisyon na mo, ingani. Wala man sa tradisyon, naman sa pulong sa Ginoo. So kung tanawon ni mo, makabalot nga, wow, nindutag yun na kayo, ma-enlighten ka ba? Nga, nindot kayo, pag nasa simbahan, dili mo magsigig silpon. Kung saan pag-enlightenment ana sa pulong sa Ginoo, nga sige magduko sa inyong silpon. Musiga ra jud inyong mataana, dangod kay nagdagang radiation. Mga kita tanan nakasamin na. Ang uban early age pa, bata pa. Baga na kay sa amin. Mas baga pa sa amo. Pero nagsimba baga jud, dili ang daong. Baga jud kay nga naman bisag unsang istorya di gyud maminaw sa pulong sa Ginoo. So I hope nga ma-enlighten ta pag maghisgot ta bahin sa pulong sa Ginoo. Wala ko nagpaigo-igo sa uban, ha? Kung nag-cellphone mo diha, bahala na ninyo ana, pero ang pulong sa Ginoo, it will give us enlightenment. Kaya nga naman, makasalig ta sa pulong sa Ginoo. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Salamat ko sa Ginoo nga
Basta maghisgot gani sa pulong sa Ginoo, maminaw gyud kita. Kaya nga naman, this is the right. This is right and what? True. Mga maghisgot nga, kita na tanan makasasala, sakto na. Ang atong sala na ibayad, impyerno, sakto na. Pero salamat sa grasya sa Ginoo, kung ikaw musalig na ni Jesus Christ, ikaw maluwas, sakto na. Pero kung maingon ka nga, pamember mo sa mong simbahan, kinahanglan ka i-discipleship for how many weeks. Pagkatapos, mamember ka sa mong simbahan, magpabaptize ka. Pagpabaptize ni mo, lumsan ka. Paguman, nakita kang Kristo, wala, balik na po. Tapos, tungkol kay malumos naman ka, uuwi na ka, nakakita na ko. Namakak na lang ta. Kung dili, sige, ato yung baptize ni, pisik-pisikan. Wala man ko nagpaigo sa tanang religion, pero sakto man ang pulong sa Ginoo. Pinagi rin siya sa pagtuo, ang tao maluwas. Kay maingon man gud sila nga, grabe gud sa iyo na sa inyong kaluwasan, no? Mutuo ra ni Jesus Christ, grabe jud kahambugiro ninyo. Oy, kajut lang, kadali. Wa mi naghinambog nga among religion. Ingon ni Kristo, mutuo ra jud ka. John 3:16, the very common verse. Kabalo sa tanan, even bata, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, walay religion nga na believeth in Him, Jesus Christ, should not perish but have everlasting life. Believe it. From the word believe, pagtuo. Wala may ingon nga na magpa-member. Wala mo pang ingon nga na magbinuotan ka. Apan, believe it in Him should not perish. Kaklaro na sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, this is the true thing na pwede nato kasaligan gud kita sa pulong sa Ginoo. Mo nga, more to be desired. Christians, ang desire ba nato is nasa pulong sa Ginoo? Gamay na lang, ani amen. Kinahanglan, Christians, makasalig man ta sa pulong sa Ginoo, dapat ang desire nato nga kinahanglan gyud nako ni makakatuon ta sa pulong sa Ginoo. Not only the time nga mo-open ka sa imong Bible pag naara sa simbahan. Ang uban di pag mo open sa simbahan og Bible, kay nga naman sa screen. No? Pero ang screen intended po na para halimbawa medyo tumataas-taas na yung mga edad sa itong mga at least makakita sila ba? Kay lisod man po kayo nga gagmay ang text, ipalayo pag yun, piyungan pag yun. Saan pagkakita na, no? Dilibitaw. So, kung tanaw na to, na-purpose kung na-screen, pero na-adjud tayo Bible. No? So, tanawa. Young people, abante ragi mo dire. Dili mo diya sa liyo. O, pag may musulod, naglisod, nagpangita. Kaya nga naman, maulaw mo naman is tubangan. No? So, sunod, atubangan gyud kita. Christians, we must demonstrate our trust in God's Word by seeking encouragement sa pulong sa Ginoo. So, maka-encourage ba ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Or basin mangita ra mong encouragement kung sa gi-post sa mga tao, sa mga vlogger dito sa Facebook? Anya, ang post niyo, nindot kayo kung ma-encourage kayo. We must seek the Word of God for encouragement. Sa pulong sa Ginoo, di jud ka magmahay. Pero sa ubang tao, magmahay-mahay gyud kagyod. Pero salamat sa mga nasaligan ninyo mga tao, pero di ka mo salig og tao. Salig ta sa pulong sa Ginoo. So we must demonstrate, unsaon na to pag-demonstrate nga makapangita tag encouragement sa pulong sa Ginoo by reading it. So kung panalitan, sir, nagbasa man mi sir, pero wa jud mi kasabot, mangutana. Wala mo problema kung mangutana ka, di ba? Halimbawa, kaysa may gusto niyo pangutanon, pangitag mga elders or ka ng mga huna-huna ni mo, ni mature na ni sa pulong sa Ginoo, pwede ko mga pangutana dire. So, kung panalitan Christians, na iniduol ninyo, tapos nangutana bahin sa pulong sa Ginoo, tubaga po na to. Wala na. Basta nang ubad siya, di lang may mangutana kay maulaw man mi. Ayaw mo kaulaw. Samara na mo ato ka sa isa ka lugar, pag humanwa ka na sayod kung dapita, di na lang ka mangutana. Kay basin mamaya ba, nang ato kag barko. Pag human kayo wa man ko kabalo, ako mo kuwag tubig.
Nakaroon kay tungod sa kaignorante nato, kay di man ka mangutana, nakakita kag tabay sa barko. Pagkakita mo, wow, kanindot putia sa ilang tabay dire, ay, sagob na ka dito. With straw pa. Ninduta sila, tabay sa barko. Pag kay giuhaw na mag-utro. Pagbalik niya dito, natawo. Nanirado pa. Yan ang usa, madudugaya po niya magkuwag tabay, oy. Niya, pagkuman kay nakadugo mo siya, niya, kusugas sa tabay nila, oy. Gi-flash da ito. Natungod sa kinagdurante nimo. Murag nga na ba sa pulong sa Ginoo? Abi nimo nga, basta kay ingon sa pulong sa Ginoo. Luwas na ko. Kinanglan makastand ka. Amen. Ang uban di gyud mong isi, Nasuko mo na ko. Ayaw mo kasuko kay pulong sa Ginoo atong isgutan. Next. God's Word, ulitin po natin, God's Word did not originate with men, but with God who used the human writers in a unique way. So, always nato na gini-mention, ang pulong sa Ginoo dili ni sulat sa tao lang. Nga ang tao nga gitawag nga sila gyud ang author. Kay kung tanawan nato from the very beginning, the Pentateuch, the 5 first book of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, that was written. Kisa galing nagsulat, ana? Karon pangutana, si Moses, naaba siya sa beginning. Di ba wala, Ngano nakabalo man siya nga na, in the beginning, God created heaven and earth. Nga wala man siya that time. Di ba na? Tapos, sa Exodus nga gisulat ang what on. Kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, na siya gigamit ng mga tao. And then si Moses, and then after that, kisay nagsulat sa Revelation. Si John. Karon kung tanawon nimo si John, pati si Moses, perting layo sa difference, di ba? Pero nga naman nga, wa man yun nagkasumpaki gikan sa Genesis to Revelation. Kaya nga naman, ang tao gigamit sa pagsulat, pero akana ang author ana, ang nagmugna ana, naana sa langit si Jesus Christ, ang Ginoo na nagbungna sa pulong sa Ginoo. Gikan na sa langit ni settle. Gigamit ang tao. Tanawa, gigamit ragi ang tao ra nang sulat ana. Lisod po kayo kung kanding ang pagsulaton ana. Kung dili manok, kokok, sulat ni kokok. Manok man na. Ang tao gigamit kay nga naman ang mubasa tao man. Amen. Pero dili gikan sa ilaha, dili gilahang kaugalingon nga pulong ang ilahang gisulat apan kinigikan sa Ginoo. So makita nato na sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, knowing this first that no prophecy of the scriptures is of any private interpretation, but for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sama sa isa ka bata, nga bag-o pa nagkat-on og sulat, i-guide yun sa ginikanan. Mga ako, left-handed ko, kaya akong ginikanan, akong amahan, nagtudlo na kong sulat. Pag-uman, akong tanang igsuon, puro right-handed. Ako lang left-handed, kaya nga man, akong papa nagtudlo. Mga karon, pera buyag ang writing. Pa-computer na lang ko ninyo, ayaw lang kayo pasulat. Kayo mo nagapiki kayo. Pero kana ba? Ang nagpasulat na to, imbis na guide na to, ingani pagsulat ha, gunitan imong kamot, letter A, kine. Siyempre bata, di pa man nakabalo mag-straight og sulat, so tudluan yun na siya. Sama sa ingana po ang pulong sa Ginoo. Nagigamit mga writers, pero dili ilaha nga pulong ang gigamit. Here kung tanawan nimo, Peter, James, and John were eyewitness to Christ's transfiguration. This is one event nga makita nato. This one event sa transfiguration of Jesus Christ nga nahitabo and then kining panghitabo naa jay witness. Kisa gani witness? Si Peter, si James, o si John. Panguntahan, unsa ang transfiguration of Jesus Christ? Nakadungog na mo, ana, transfiguration of Jesus Christ? Kinsa na nakadungog ninyo, ana? Ako lang?
Wala pa mo nakadungog bahin sa transfiguration of Jesus Christ? Hala, Sunday school, dili pa mani preaching. Tubag pud mo. Yes, no. Ano ba? Nakadungog na wala pa. Ang uban, yes. Ang uban, question gyapon kay nga naman, ang kilay, gastaas man. So, ang uban, wa pa kasiguro. Atong tanawon, unsa na yung Christ transfiguration? Kung mahimo, pwede na ko hangyo sa, sa i-flash na to sa to ang screen. Matthew chapter 17, verses 1 to 6. Sa 2 Peter nga itong isgutan, nakaisgut sila bahay sa transfiguration. Tanawon nato sa ng Christ transfiguration. Matthew 17 verses 1 to 6, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John. Kisa ganito? Peter, James, and John. Naitulo. Mag-quiz taon niya ha. Joke bitaw. Okay. Jesus Christ taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them into a high mountain part. Wata kabalo sa ngalan na to. Okay ha? Wala gi-mention. Verse number 2. And was transfigured before men. Nato sila dito. And then si Jesus Christ, and was transfigured before them. Nakakita, transfigured. Ano saan ang transfigured? And his face did shine as the sun. Nakatutok na mo sa adlaw? Wala, no? Pero kung siguro meron kang special nga, sa amin nga, murag makatutok ka, sama sa ginihimo sa unang, basta mag-solar eclipse, no? At tanawon yun, makatutok siguro ta. Pero kung tanawon ni mong pulong sa Ginoo, and his face did shine as the sun. Isa may makakatanaw, murag butat yun, Pero here na ay eyewitnesses. Kinsa nga nito? Si Peter, si James, ug si John. Nakakita sila nga ang nawong ni Jesus Christ sama sa adlaw. Kahayag. They are witnesses. Okay. Unsa pa? And his raiment was white as the light. Ang iyahang bisti, ang iyang sanina ni Jesus Christ, naimong as white as light. Di ba, manindot man kayo makakita ka ng mga daghang lights, no? Pero sama sa adlaw, ang namong ni Jesus Christ, murag pigi kayo na tanawon, pero na-witnesses. So, nakakita sila sa glory ni Jesus Christ. Verse number 3, and behold, there appear unto them Moses and Elias. Hindi lang si Jesus Christ na transfigured, nga nahamon siya kahayag, nakakita sila figure, si Moses o si Elias. Kinsa gani si Elias ni? Another term? Si Elijah. Nakaron, New Testament naman Kabalo ba din sila nga si Moses gito? Na sila ay di gipakita. Ako si Moses. Ako si Elijah. Pero nga naka-mention man sila? Because they were witness. Nakuha ninyo? Okay, hinahinayin na to kaya para ma-digest yun na to. Talking with him. Then number 4. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, is it good for us to be here? Nakita sila si Jesus Christ na transfigure and then naay si Moses o si Elijah. Tapos nanguntanan sila, Ginoo, okay ba nga nami dire? Nag-question sila ha? And then, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. Sabot na they were there. Naagyod sila. Kanya, Ginoo, pwede ba nga himuan nato ng tabernacle? Ikaw, si Moses, o si Elijah. Pero ang sumpayan na, verse number 5, while he yet spoke, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear ye him. Diba si Jesus Christ nang i-baptize po siya, pagbaptize siya na ay nakita sila nga sa dove, and then after that na ay tingog. So nagpakita, Holy Spirit, Jesus Christ, and God the Father.
Here po nangingon diri na ay clouds and then nangingon siya nga, this is my beloved son. Kisa gani nag-ingon ana, while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, this is my beloved son, in whom I am well pleased, hear ye him. And when the disciples, tanawan po lang sa Ginoo, verse number 6. And when, verse number 6 please, para makita nila. And when the disciples heard it, nakadungog yun sila sa tingog sa Ginoo. Heard it, they fell on their face and were sore afraid. Here, ang pulong sa Ginoo sa transfiguration of Jesus Christ, makasalig yun sa pulong sa Ginoo, kaya nga naman, na eyewitness. Kisa ganito, si Peter, si James, o si John, makaingot nga, bias, manguda sila. Here, pag naan eyewitness, ligon jud kayo, kung sa trial pa. Kaya nga naman, 3 na good na, nakaingon sila, nakakita yun mi. Nakadungog pag yun mi. Nakastorya pa gani mi nila. So ang pulong sa Ginoo pag time sa Peter sa 2 Peter chapter 1 verse number 15, moreover I will endeavor that ye may be able after my decease to have these things always in remembrance. Here gibutang sa pulong sa Ginoo nga makasalig gyud sa pulong sa Ginoo kay nga naman na ay mga witnesses. Not only sabi niya facts nga gi-research ni siya at tinuod ni siya. Na ay witnesses. Mayingon sila nga, give me proof nga ang pulong sa Ginoo tinuod. Dili mi kahatag og proof ninyo karon, pero na witness. Mga disciples. And then ang transfiguration nga umaabot na si Jesus Christ sa second coming. Nagpakita na siya nga naadyo'y second coming. Mga makasiguro gyud ta sa pulong sa Ginoo. Mga pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, hindi nila nato lamu-lamuon. Atong namnamon kay nga naman diha ka makakita nga wow makasalig gyud ta sa pulong sa Ginoo. It's not only for the sake of reading lang. It's not for the sake sa Bible student that this is just a requirements. It's not for the sake nga na kay Bible dire kay magsimba ta sa Bible Baptist nang simbag yun ta kay naabi ta Bible. No, ang Bible kinahanglan magkinabuhi ta kita ana. Okay, to tell you honestly, dili ko maayo mo-memorize og verse to verse or kanang gitawag nga from this book to this chapter to this verses, di ko ka-memorize ana, to tell you honestly. Murag hinay na kog memory pero maka-catch up kag mga pulong sa Ginoo nga pwede na mong gamiton. Di ba? So, unsa man na, magbasa jud ka. And then kung mahimo paning kamuti gyud, grabe po dili lang gyud ta maka-memorize ng mga common mga verse, maka-memorize ta na. Pero yung mga laglom nga kay mga doktrina, pwede ta i-catch up na. Mga karon no, here ang pulong sa Ginoo. Moreover, Peter, I will endeavor paning kamutan gyud that ye may be able. So salamat sa Ginoo karon napang pulong sa Ginoo mabasa pa nato. Punta ka laing nasto, di gyud ka kabasag Bible. Diri wala gyud mo patay nimo, wala gyud mo ingon nimo nga Bible ninyo di ka tinuod. Prisuhon mo. Wala. No? I will that able after my decease. Peter, James and John wala na. Impas na sila. So kita gigamiton sa nga kinahanglan ato ning mahatag sa atong mga kabataan karon. Mingon sila nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung ang pag-asa ng bayan nagsige na lagduko sa cellphone, mahimo pang pag-asa na. Nga tudluan nato sa pulong sa Ginoo. I'm not saying I am a perfect nga father ako. No, it's not. Na ako'y mga weaknesses, na ako'y mga kakulangon, kabaluman mo ana, si kuyang si ading dagko naman sila, dagko na ganin ako, no? Pero kung tanawon nimo, kita isi mga ginikanan mga nagtubo ba, we're not saying na perfect may sundan gyud mi ana. Ibasig gyud ninyo sa pulong sa Ginoo ang pagmatuto sa mga bata. Kay ngano man umaabot kung panalitan, mastorya pa nimo na karon dong ingon ra sa pulong sa Ginoo. Pag mudako na, moingon niya, si Papa Bod, mura pag mubasa sa una, patay. Di ba? So I hope makuha ninyo ang trustworthy. I'm sorry ha, intro pa man ni siya. Wala pa kay first point. Intro pa ni siya.
Okay? Okay ra mo? Napay part 2 sa intro. So dapat sunod semana naagyud mo. Kay dili ta makapadayon ani niya. Kulang pa man to nga naman. Ang pulong sa Ginoo nindot nga unsa gani sa Psalm? More to be desired than gold. And then they are sweeter than the honey. Ang sabay mga sweeter than the honey, diabetes. Dili. Sweeter than the honey. Di ka magproblema ba sa honey ang gamiton din mo? Pero here, sa pulong sa Ginoo, this is more than honey. Kaya nga naman, makaingon dyan itong, wow, ninduta sa pulong sa Ginoo. Nga makasalig yun kita. Mga pag mag-witness kita, gamit yun mong Bible. No? Bisang gagmay. Bisag na memorize na nimo, pero mo gamit ka. Kaya nga naman, para makakita sila nga, ingon sa Roma 3:23, ato tanawon, sir ha? Kaya base makaingon sila bang agi, memorize man na nimo, sir na diri sa Roma 3:23. Tanawa sir. Oh, itudlo nimo. Kaya para makakita sila nga, pag witness ta, tinuod gyud ang gingon, na sa Bible. Kaya usahay ra ba no, naay mag-witness, dili mo to ang ang pulong sa Ginoo tinuod kay nabanay kulang kay ingon ra ba sa ni ingon ba atong imong kauban namo sa ingon sa kauban nimo. Ang Bible ra to gisgutan dili imong sa kauban nimo. Naghimo mig artikulo ayaw sa artikulo sa uban na sa Bible ra ta. Di ba? Kay kung magawas ta ana, wala gyud mahitabo ana. Amen. So dili ta mo gawas nga wala jud tay Bible. Dapat na jud tay Bible dala-dala. Masimba na ay Bible kay nga naman makasalig ta sa ato nga Ginoo nga ang Bible sakto gyud Ready mo sa part 2? Sunod Domingo. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa tagna sa kabuntagon, salamat sa imong pulong. We pray the Father God sa mga divine service ikaw magpanayibdas sa Jesus. Amen.